And ayan, another day, another bake na naman tayo. And today nga is mag-bake tayo nitong ating carrot cake for preparing a cake order for tomorrow. And ito nga, nag-weigh up lang ako dito ng aking mga ingredients. Itong ating egg, water, oil, and itong ating mix ng ating carrot cake. Bali, itong ating gagawin ngayon is medyo madami dahil 2 portion. Ayan, 2 kilo yung aking ginawa ngayon na mixture dahil ang ating order na cake is dalawa. Isang for baptism and isa namang pang engage cake. Ayan. And itong details ng recipe is ilalagay ko na lang doon yung tamang sukat sa ating comment sa baba. Ayan. And then naglagay lang ako dito. Inuna ko muna yung ating mga liquid ingredients. And then, at dahil nga medyo marami yung portion ng ating gagawin ngayon, kaya gumamit na talaga ako nitong aking electric mixer. Ayan. Inuna ko lang dito yung ating mga liquid ingredients. Then saka ko naman isunod itong ating mga dry ingredients. Itong ating carrot mix. And then imimix ko lang siya dyan ng 2 minutes. Kailangan na sekreto kapag gumagawa ng cake is hindi overmix yung ating mixture para maganda yung resulta. And syempre, habang nagmimix tayo nito, is nag-preheat naman ako ng ating oven ng 160 lang. Pero ang nakalagay sa ating recipe is 170. Pero dahil mainit ang ating oven, kaya binabaan ko siya ng konti. Dahil kapag mataas ang ating temperature is madaling masunog yung ating cake. And yung galing niya is hindi pa luto. Kaya ganun ang inyong gagawin. Kapag magbe-bake is mahina lang talaga yung temperature. Lalo na kapag ganitong medyo malalaki at medyo makapal yung ating gagawin na cake. And ito nga palang aking ginamit na molder is 8 inches yan. Kaya medyo makapal din ng konti, mataas. And ayan, nakagawa ko dito ng 4 na makapal na cake. Ayan, ito yung ating gagawin dito sa ating cake for tomorrow. And ibibake lang natin ito ng mga 45 to 60 minutes. Ayan. Pero it depends, i-check nyo din kung luto na siya using the toothpick para ma-check talaga natin na hindi siya overcook. At minsan kapag sobrahan ng luto is nagda-dry yung ating cake, kaya talagang dapat tama lang. And ayan, after 50 minutes, ito na yung ating resulta ng ating product. Ayan, tingnan nyo naman kasi kapag hindi mainit yung ating temperature ng ating oven is hindi siya nagka-crack. Yung crack kasi is yung kapag talagang masyadong mainit yung ating oven. And then ayan, cool down lang natin siya dyan. Overnight, i-wrap lang natin siya ng foil. And then, saka natin siya i-assemble tomorrow. Ito lang kasi yung matagal na process kapag gumagawa ng cake dahil kailangan mo pa siyang i-cool down. Hindi mo siya agad-agad na pwedeng gawin dahil masisira ang ating cake. Ayan. Kaya kapag gumagawa ako is nagbe-bake na ako 1 day ahead or 2 days ahead para talagang cool down yung ating cake. And ayun lang guys, thank you for watching and abangan nyo yung aking gagawin cake for tomorrow. Ayan, i-cool down lang natin siya dyan overnight and then tomorrow saka na naman natin siya i-decorate. Bye-bye!